Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, nakatira si Mang Ruben, isang simpleng sabongero na kilala ng mga tao sa kanilang lugar. Hindi siya mayaman at wala rin siyang malaking bahay. Ang kanyang tirahan ay isang lumang kubo na gawa sa kawayan at nipa na matatagpuan sa tabi ng ilog. Araw-araw ay maagang nagigising si Mang Ruben. Bago pa sumikat ang araw ay bumabangon na siya upang pakainin ang kanyang mga alagang manok panabong. Maingat niyang inaalagaan ang mga ito, parang mga anak na rin ang turing niya sa kanila. Kahit sabongero si Mang Ruben, hindi siya katulad ng ibang tao na puro pera lamang ang iniisip. Para sa kanya, ang sabong ay isang paraan lamang upang kumita ng kaunti para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang mas kilala sa kanya ng mga taga-baryo ay ang kanyang kabutihan. Kapag may kapitbahay na walang makain, nagbabahagi si Mang Ruben ng bigas o ulam kahit kaunti lamang ang natitira sa kanya. Kapag may nasisirang bahay dahil sa bagyo, isa siya sa unang tumutulong upang ayusin ito. Isang hapon, habang nagpapakain siya ng mga manok sa kanyang bakuran, dumaan ang isang matandang lalaki na mukhang pagod na pagod. Marumi ang kanyang damit at tila ilang araw nang hindi nakakain. Lumapit ang matanda sa bakod at mahina itong nagsalita. "Anak, maaari ba akong makahingi ng kaunting tubig at pagkain?" Hindi nagdalawang isip si Mang Ruben. "Pasok po kayo, Lolo. Maupo po kayo dito." Agad siyang pumasok sa kanyang kubo at kumuha ng kanin at kaunting tuyo na kanyang iniluto kaninang umaga. Naglagay rin siya ng malamig na tubig sa baso at ibinigay ito sa matanda. Kahit alam niyang iyon na lamang ang natitira niyang pagkain para sa gabing iyon, buong puso niya itong ibinigay. Tahimik na kumain ang matanda. Halatang gutom na gutom ito. Pagkatapos kumain ay ngumiti ang matanda kay Mang Ruben. "Maraming salamat, iho. Hindi lahat ng tao ay handang tumulong sa isang estranghero." Ngumiti lamang si Mang Ruben. "Wala pong anuman, Lolo. Kung ako naman ang mangailangan, sana may tumulong din sa akin." Matagal siyang tiningnan ng matanda na parang may iniisip. "Sabongero ka pala," sabi nito habang nakatingin sa mga manok. "Opo, iyan po ang kabuhayan ko." Lumapit ang matanda sa isa sa mga manok na nakatali sa poste. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. "Magaganda ang iyong mga manok, pero mas maganda ang iyong puso." Nagtaka si Mang Ruben sa sinabi ng matanda, ngunit ngumiti lamang siya. "Lolo, kung gusto ninyo po ay maaari kayong magpahinga muna dito. Mukhang pagod na pagod po kayo." Umupo ang matanda sa isang lumang bangko na gawa sa kahoy. Lumipas ang ilang sandali na tahimik lamang sila. Biglang nagsalita ang matanda. "Ruben, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mong kabutihan ngayon." Nagulat si Mang Ruben. "Lolo, paano ninyo nalaman ang pangalan ko?" Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Ang hangin ay biglang umihip ng malamig. Ang mga dahon ng mga puno sa paligid ay marahang gumalaw. Napansin ni Mang Ruben na tila nagbago ang itsura ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang. "Hindi lahat ng nakikita mo sa mundo ay ordinaryo lamang," sabi ng matanda. Bahagyang kinabahan si Mang Ruben ngunit hindi siya gumalaw. Pagkatapos ay inilabas ng matanda ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isa itong lumang tali na kulay pula, parang agimat. Iniabot niya ito kay Mang Ruben. "Tanggapin mo ito." "Para saan po iyan, Lolo?" Nagtatakang tanong ni Mang Ruben. "Ito ay isang biyaya. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan nito ay lalabas lamang kung ang may hawak ay may mabuting puso." Tahimik na kinuha ni Mang Ruben ang tali. "Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako dyan." Ngunit tumawa ng mahina ang matanda. "Mas karapat-dapat ka kaysa sa maraming tao." Pagkatapos ay tumayo ang matanda. "Panahon na para ako ay umalis." "Lolo, gabi na po. Maaari kayong magpalipas ng gabi dito." Ngunit umiling ang matanda.
May iba pa akong dapat puntahan. Lumakad ito patungo sa daan palabas ng bakuran. Pagkaraan ng ilang sandali ay nawala na ito sa dilim ng kagubatan. Tahimik na nakatayo si Mang Ruben habang hawak ang pulang tali. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang nangyari sa araw na iyon. Ibinulsa niya ang tali at bumalik sa kanyang mga manok. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang kubo, bigla niyang narinig ang tila mahinang tilaok mula sa labas. Lumabas siya upang tingnan kung ano iyon. Nakita niya ang isa sa kanyang mga manok na tila kakaiba ang kilos. Ang mga balahibo nito ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Lumapit si Mang Ruben at napansin niyang ang pulang tali na ibinigay ng matanda ay bahagyang umiinit sa kanyang bulsa. Nagtaka siya. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi pa niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa isang estranghero ay magbabago ng kanyang buhay. At mula sa gabing iyon, ang kapalaran ng simpleng sabonghero ay magsisimula ng magbago sa paraang hindi niya kailanman inakala. Madilim pa ang paligid nang magising si Mang Ruben kinabukasan. Ugali na niyang bumangon ng maaga upang asikasuhin ang kanyang mga manok panabong. Ngunit habang bumabangon siya mula sa kanyang banig, napansin niya na parang kakaiba ang pakiramdam ng umagang iyon. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang mahinang huni ng mga ibon at ang agos ng ilog sa di kalayuan ang maririnig. Biglang naalala ni Mang Ruben ang matandang lalaki na dumaan sa kanyang bahay kagabi at ang pulang tali na ibinigay nito. Mabilis niyang kinapa ang kanyang bulsa kung saan niya inilagay ang tali bago siya matulog. Nandoon pa rin ito, ngunit nang hawakan niya ito, napansin niyang tila mainit ang pakiramdam nito. Parang may sariling init. Napakunot ang kanyang noo. Bakit parang ganito ito? Bulong niya sa sarili. Ibinulsa niya muli ang tali at lumabas ng kubo upang pakainin ang kanyang mga manok. Isa-isa niyang nilapitan ang mga ito. Magandang umaga sa inyo, sabi niya habang nagkakalat ng pagkain sa lupa. Sanay na ang mga manok na lumapit agad kapag naririnig ang kanyang boses. Ngunit napansin niya na ang isa sa kanyang mga panabong ay kakaiba ang kilos. Ito ang pulang tandang na matagal na niyang inaalagaan. Ang manok na iyon ay dating mahina at halos hindi niya inaasahang magiging mahusay na panabong. Ngunit hindi niya ito itinapon o pinabayaan. Inalagaan pa rin niya ito. Lumapit ang tandang kay Mang Ruben at tumingin ito sa kanya ng diretsyo na parang may nais sabihin. Napailing si Mang Ruben. Parang kakaiba ka ngayon ha. Biglang tilaok ng malakas ang tandang. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang hangin na dumaan sa paligid. Napansin ni Mang Ruben na ang pulang tali sa kanyang bulsa ay bahagyang uminit muli. Hindi niya maintindihan kung bakit. Habang pinagmamasdan niya ang tandang, napansin niyang tila mas makintab ang balahibo nito kaysa dati. Ang tindig nito ay parang mas matatag. Parang, nagbago ka ha? Sabi ni Mang Ruben. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Parang may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Lumipas ang ilang oras. Habang naglilinis siya ng bakuran, dumating ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko. Ruben, tawag nito. Oy, Mang Isko, napadaan kayo? Oo, may sabong daw mamaya sa kabilang baryo. Pupunta ka ba? Napakamot sa ulo si Mang Ruben. Matagal na siyang hindi sumasali sa sabong dahil mahina ang karamihan sa kanyang mga manok. Ngunit bigla niyang naalala ang pulang tandang. Siguro, susubukan ko. Napangiti si Mang Isko. Ayos yan. Matagal na rin kitang hindi nakikitang lumaban. Ilang sandali pa ay naghanda na si Mang Ruben. Kinuha niya ang pulang tandang at inilagay ito sa isang maliit na hawla. Habang binubuhat niya ang hawla, napansin niyang muli ang pulang tali sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may koneksyon ito sa kakaibang pagbabago ng kanyang manok. Naglakad siya papunta sa kabilang baryo kung saan ginaganap ang sabong.
Maraming tao ang naroon. Maingay ang paligid. May mga nag-uusap, may mga tumatawa, at may mga sabik na naghihintay sa laban. Hindi sanay si Mang Ruben sa ganitong ingay, ngunit sanay na siya sa sabungan. Lumapit siya sa gilid at tahimik na umupo. Lumapit si Mang Isko. "Ruben, isasali mo ba iyang tandang mo?" "Susubukan ko lang." Nang makita ng ibang sabungero ang manok ni Mang Ruben, may ilan na napangiti ng may pangaasar. "Mahina yata iyang tandang na yan," sabi ng isa. Ngunit hindi sumagot si Mang Ruben. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanyang manok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang lakas ang tandang na iyon ngayon. Hindi nagtagal ay dumating ang oras ng laban. Dinala ang dalawang manok sa gitna ng sabungan. Ang kalaban ng tandang ni Mang Ruben ay isang malaking itim na manok na kilala sa kanilang lugar na maraming panalo. "Sigurado ka ba dyan, Ruben?" tanong ni Mang Isko. Tumango lamang si Mang Ruben. Ang pakawalan ng dalawang manok, mabilis na sumugod ang itim na tandang. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, mas mabilis kumilos ang pulang tandang ni Mang Ruben. Isang mabilis na talon, isang matalim na tira, napatras ang itim na tandang. Nagulat ang mga nanunood. "Ang bilis!" sigaw ng isa. Muling sumugod ang kalaban, ngunit tila mas matalas at mas matibay ang galaw ng manok ni Mang Ruben. Ilang sandali lamang ang lumipas. Biglang tumilapon ang itim na tandang at bumagsak sa lupa. Tahimik ang buong sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumabog ang ingay ng mga tao. "Panalo!" Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Hindi siya makapaniwala. Ang tandang na dati ay halos hindi manalo ay biglang nagwagi laban sa isang kilalang panabong. Habang hawak niya ang kanyang manok, napansin niyang muli ang pulang tali sa kanyang bulsa. Mainit na mainit ito. At sa sandaling iyon, ay naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki. Ito ay isang biyaya. Ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay lalabas lamang kung ang may hawak ay may mabuting puso. Napatingin si Mang Ruben sa langit. Hindi pa niya alam kung ano ang buong lihim ng mahiwagang tali. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. May himalang nagsisimula sa kanyang buhay. Kabanata 3. Ang lihim ng pulang tali. Pagkatapos ng laban sa sabungan, tahimik na naglakad pauwi si Mang Ruben habang bitbit ang kanyang pulang tandang. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Maraming beses na siyang sumali sa sabong noon, ngunit bihira siyang manalo. Ngunit ngayon, parang ibang-iba ang kanyang manok. Habang naglalakad siya sa makitid na daan pauwi sa kanyang kubo, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng matandang lalaki. Ito ay isang biyaya. Hinawakan niya ang pulang tali sa kanyang bulsa. Naroon pa rin ang kakaibang init nito. "Lolo, sino ba talaga kayo?" Mahina niyang bulong. Pagdating niya sa kanyang bahay, ay agad niyang pinakawalan ang tandang sa bakuran. Lumakad ito ng may matatag na tindig, parang isang mandirigma na kakagaling lamang sa laban. Umupo si Mang Ruben sa lumang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang manok habang iniisip ang nangyari sa sabungan. Maya-maya ay dumating ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena. "Ruben, narinig ko nanalo ka raw sa sabong." Ngumiti si Mang Ruben. "Opo, nagulat din po ako." Lumapit si Aling Nena sa bakuran at pinagmasdan ang pulang tandang. "Ang ganda pala ng manok mo, parang may kakaibang lakas." Napakamot si Mang Ruben sa ulo. "Hindi ko rin po alam kung bakit biglang naging ganito. Siguro swerte lang." Umiti lamang si Mang Ruben. Ngunit sa kanyang isip ay alam niyang may iba pang dahilan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpaalam na si Aling Nena at umuwi na rin sa kanilang bahay. Lumipas ang hapon ng tahimik. Habang papalubog ang araw, nagpasya si Mang Ruben
na linisin ang kulungan ng kanyang mga manok. Isa-isa niyang inayos ang mga tali at pinaghiwalay ang mga tandang. Habang ginagawa niya iyon, ay biglang lumapit sa kanya ang pulang tandang. Tumigil ito sa harap niya at muling tumilaok ng malakas. Sa sandaling iyon ay biglang uminit ang pulang tali sa kanyang bulsa. Nagulat si Mang Ruben. Mabilis niyang inilabas ang tali. Sa kanyang pagtataka, napansin niyang ang pulang tali ay tila bahagyang kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Bakit parang may ilaw ito? Bulong niya. Habang hawak niya ito ay napansin niyang tila nagiging kalmado ang kanyang pakiramdam. Parang may kakaibang lakas na dumadaloy mula sa tali papunta sa kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung ano iyon. Biglang kumilos ang pulang tandang at lumapit pa sa kanya. Unti-unti niyang inilapit ang pulang tali sa manok. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang tali. At tila lalo pang naging matatag ang tindig ng tandang. Napaatras si Mang Ruben. Hindi kaya may kapangyarihan talaga ito? Naalala niya ang matandang lalaki. Ang tunay na kapangyarihan nito ay lalabas lamang kung ang may hawak ay may mabuting puso. Tahimik siyang napaisip. Kung totoo man iyon, bakit siya ang binigyan ng ganitong bagay? Hindi siya mayaman. Hindi rin siya makapangyarihan. Isa lamang siyang simpleng sabongero na nakatira sa gilid ng baryo. Ngunit habang iniisip niya iyon, ay may naalala siya. Noong nakaraang buwan, tinulungan niya ang isang batang nawawala sa kagubatan upang makabalik sa kanyang pamilya. Noong isang linggo, tinulungan niya ang isang matandang babae na magbuhat ng kahoy. At halos araw-araw, ay nagbibigay siya ng pagkain sa mga kapitbahay na mas nangangailangan kaysa sa kanya. Napangiti siya ng bahagya. Siguro, iyon ang dahilan. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumalaw. Napatingin si Mang Ruben sa direksyon ng kagubatan kung saan nawala ang matandang lalaki kagabi. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula roon. Ngunit wala siyang nakita. Tahimik ang kagubatan. Lumalim na ang gabi, kaya pumasok na siya sa kanyang kubo. Inilagay niya ang pulang tali sa maliit na kahon na gawa sa kahoy at itinago ito sa tabi ng kanyang higaan. Kung ano man ang lihim mo, sabi niya habang nakatingin sa tali, aalagaan kita. Humiga siya sa kanyang banig at pumikit. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising siya sa isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang matandang lalaki. Nakatayo ito sa gitna ng kagubatan. Nakatingin ito sa kanya at may mahinang ngiti sa mukha. Ruben, sabi ng matanda, ang biyayang hawak mo ay hindi lamang para sa sabong. Ginagamit ito upang tulungan ang iba. Kapag ginamit mo ito sa kabutihan, lalo pang lalakas ang kapangyarihan nito. Ngunit kapag ginamit mo ito sa kasakiman, mawawala ang lahat. Nagising si Mang Ruben na pawis na pawis. Madilim pa ang paligid. Tahimik ang gabi. Ngunit sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang isang matibay na pasya. Kung totoo man ang sinabi ng matanda, gagamitin niya ang biyayang iyon sa tama. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kapwa. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, ang mahiwagang pulang tali ay magdadala sa kanya sa mga pangyayaring hindi pa niya kailanman naranasan. Lumipas ang ilang araw mula nang manalo si Mang Ruben sa sabungan. Unti-unting kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa kanyang pulang tandang na tila biglang naging napakalakas. Maraming tao ang nagtataka. Hindi naman dati nananalo si Ruben, sabi ng ilan. Siguro swerte lang, sabi ng iba. Ngunit si Mang Ruben ay tahimik lamang. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang panalo. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang kanyang simpleng buhay. Tuwing umaga ay pinapakain niya ang kanyang mga manok.
Pagkatapos ay naglilinis siya ng bakuran at nag-iigib ng tubig mula sa ilog. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kulungan ng manok, biglang dumating si Mang Isko na tila nagmamadali. "Ruben! Ruben!" Lumabas si Mang Ruben mula sa likod ng kulungan. "Ano iyon, Mang Isko?" "May malaking sabong daw sa bayan bukas. Maraming sabongero ang pupunta, pati mga kilalang mayayaman." Napakunot ang noo ni Mang Ruben. "Talaga?" "Oo, malaki raw ang pusta. Baka gusto mong sumali." Tahimik na napaisip si Mang Ruben. Hindi siya sanay sa malalaking sabong. Karaniwan ay sa mga maliit na laban lamang siya sumasali. Ngunit naalala niya ang pulang tali at ang kakaibang lakas ng kanyang tandang. "Ano sa tingin mo?" tanong ni Mang Isko. Huminga ng malalim si Mang Ruben. "Susubukan ko." Napangiti si Mang Isko. "Ayan, sigurado ako maraming magugulat." Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Ruben sa kanyang kubo, inilabas niya ang pulang tali mula sa kahon. Tahimik niya itong pinagmamasdan. Sa liwanag ng maliit na lampara, tila kumikislap ng bahagya ang tali. "Kung tunay kang biyaya," sabi niya, "sana ay makatulong ka sa akin. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa kasikatan, kundi upang magkaroon siya ng sapat na pera para matulungan ang kanyang sarili at ang mga kapitbahay na madalas niyang tinutulungan." Bigla niyang naalala ang panaginip niya tungkol sa matandang lalaki. "Gamitin mo ito sa kabutihan." Tumango siya sa sarili. "Oo, hindi ko ito gagamitin sa masama." Kinabukasan ay maagang nagising si Mang Ruben. Inihanda niya ang pulang tandang at inilagay ito sa hawla. Habang naglalakad siya papunta sa bayan, marami siyang nakasalubong na tao. Ang iba ay bumabati sa kanya. "Ruben, narinig namin ang panalo mo." Ngunit ngumingiti lamang siya at nagpapatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa sabungan sa bayan, ay nakita niyang napakaraming tao. Mas malaki ito kaysa sa mga sabong sa kanilang baryo. May mga sabonggerong may mamahaling damit. May mga tagapanood na may dalang malaking pera para sa pustahan. Medyo kinabahan si Mang Ruben. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Lumapit si Mang Isko na nauna na pala roon. "Oy, Ruben! Buti dumating ka." "Oo." Parang napakaraming tao. Ganito talaga kapag malaking sabong. Maya-maya ay dumating ang isang lalaking kilala sa lugar bilang isa sa pinakamayamang sabongero. Ang pangalan niya ay Don Victor. Malaki ang kanyang katawan at seryoso ang mukha. Bitbit niya ang isang malaking itim na tandang na kilala sa maraming panalo. Lumapit siya sa gitna ng sabungan at tiningnan ang mga manok ng ibang sabongero. Napansin niya ang pulang tandang ni Mang Ruben. Lumapit siya. "Sa iyo ba ang manok na iyan?" tanong niya. "Opo." Tiningnan niya ng mabuti ang tandang. "Hindi ko pa ito nakikita dati." "Bago pa lang po." Bahagyang ngumiti si Don Victor. "Gusto mo bang ipalaban iyan sa manok ko?" Nagulat si Mang Ruben. Ang manok ni Don Victor ay kilalang halos walang talo. Napatingin si Mang Ruben sa kanyang tandang. Tahimik lamang itong nakatayo sa loob ng hawla, parang handa sa anumang mangyayari. Hinawakan ni Mang Ruben ang pulang tali sa kanyang bulsa. Mainit ito. Huminga siya ng malalim. "Sige po." Nagkaroon ng kaunting bulungan ng mga tao sa paligid. Matapang ang sabongerong iyon. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang manok ni Don Victor. Ngunit hindi na umatras si Mang Ruben. Dinala ang dalawang manok sa gitna ng sabungan. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang laban. Nang pakawala ng dalawang tandang, agad sumugod ang itim na manok ni Don Victor. Napakabilis nito. Ngunit sa ikinagulat ng mga tao, hindi nagpahuli ang pulang tandang ni Mang Ruben. Mabilis itong umiwas, tumalon, at nagbigay ng matinding tira. Napatras ang itim na tandang.
Nanlaki ang mata ng mga nanonood. Ang bilis. Patuloy ang laban. Palitan ng tira. Talunan ng pakpak. At sa isang iglap, isang matinding talon ang ginawa ng pulang tandang. Tumama ang tira nito sa kalaban. Bumagsak ang itim na tandang sa lupa. Tahimik ang sabungan. Ilang segundo ang lumipas bago sumigaw ang isang tao. Panalo! Nagulat ang lahat. Tinalo ng manok ni Mang Ruben ang pinakamalakas na tandang ni Don Victor. Tahimik na nakatayo si Don Victor habang nakatingin sa pulang tandang. Pagkatapos ay lumapit siya kay Mang Ruben. Hindi pangkaraniwan ang manok mo. Hindi sumagot si Mang Ruben. May kakaiba sa'yo, sabi ni Don Victor. Ngunit ngumiti lamang si Mang Ruben. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Habang binubuhat niya ang kanyang tandang, napansin niyang muli ang pulang tali sa kanyang bulsa. Mainit na mainit ito. At sa kanyang puso ay naramdaman niyang ang mahiwagang biyaya ay patuloy pang lumalakas. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang sunod-sunod na panalo ay magsisimula ring magdala ng inggit mula sa ibang tao. Matapos ang laban sa sabungan sa bayan, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Mang Ruben. Maraming sabungero ang nagulat nang marinig na tinalo ng kanyang pulang tandang ang kilalang manok ni Don Victor. Sa mga tindahan, sa kanto, at sa mga bahay ng baryo, iyon ang pinag-uusapan ng mga tao. Ang sabi nila, napakalakas daw ng tandang ni Ruben ngayon. Hindi naman dati na nanalo yon. Siguro may kakaibang sekreto. Ngunit si Mang Ruben ay hindi nagbago. Pag-uwi niya sa kanyang kubo ay tahimik lamang niyang pinakain ang kanyang mga manok. Inilagay niya ang pulang tandang sa maayos na kulungan at pinunasan ang mga balahibo nito. Magaling ka ngayon, sabi niya habang marahang hinahaplos ang likod ng manok. Tumilaok ang tandang na parang nauunawaan siya. Kinabukasan ay tulad pa rin ng dati ang buhay ni Mang Ruben. Nagigib siya ng tubig, naglinis ng bakuran, at tumulong sa isang kapitbahay na nag-aayos ng bubong ng kanilang bahay. Habang nagtatrabaho siya, may ilang taong dumaan at bumati sa kanya. Ruben, sikat ka na. Ngunit ngumiti lamang siya. Hindi niya gusto ang yabang o ang pagiging mayabang. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang tahimik at maayos na buhay. Ngunit hindi lahat ng tao ay natutuwa sa kanyang tagumpay. Sa kabilang bahagi ng baryo, ay may isang sabungero na matagal nang kilala sa pagiging mayabang at mapagmataas. Ang pangalan niya ay Cardo. Si Cardo ay kilala sa kanilang lugar bilang isang sabungero na madalas manalo dahil sa kanyang mamahaling mga manok. Ngunit nang marinig niya ang balita tungkol kay Mang Ruben, hindi siya natuwa. Natalo raw ang manok ni Don Victor? Tanong niya sa isang kaibigan. Oo. Ang sabi nila, isang pulang tandang ni Ruben ang tumalo. Napangisi si Cardo. Hindi ako naniniwala na basta lang mananalo ang isang simpleng sabongero. Siguro, tsamba lang. Ngunit sa loob-loob niya ay may halong inggit at galit. Matagal na siyang kilala bilang isa sa pinakamalakas na sabonggero sa kanilang lugar. Ayaw niyang may ibang taong sisikat ng higit sa kanya. Kinabukasan ay nagpasya siyang puntahan ang bahay ni Mang Ruben. Hapon nang dumating si Cardo sa bakuran ni Mang Ruben. Abala si Mang Ruben sa pagpapakain ng mga manok nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Ikaw ba si Ruben? Lumingon si Mang Ruben. Opo. Lumapit si Cardo habang nakatingin sa mga manok. Ikaw pala ang sabungerong nanalo sa bayan. Tahimik na tumango si Mang Ruben. Maswerte lang po siguro. Napangiti si Cardo, ngunit halatang hindi totoo ang ngiti nito. Tingnan nga natin ang manok mo. Lumapit siya sa kulungan ng pulang tandang. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hindi naman ito mukhang espesyal. Hindi sumagot si Mang Ruben. Pagkatapos ay tumingin si Cardo sa kanya. May sabong sa susunod na linggo. Gusto kong ipalaban ang manok ko sa manok mo. Tahimik na napaisip si Mang Ruben. Hindi niya gusto ang pakikipag-away o pakikipagpaligsahan dahil lamang sa yabang.
Ngunit alam niyang kung tatanggi siya ay lalo lamang magsasalita ang ibang tao. Sige, sagot niya. Ngumiti si Cardo. Mabuti. Pagkatapos ay tumalikod ito at umalis. Tahimik na nakatayo si Mang Ruben habang pinagmamasdan ng papalayong lalaki. May kakaiba siyang naramdaman. Parang may hindi magandang mangyayari. Habang naglilinis siya ng bakuran, ay hinawakan niya ang pulang tali sa kanyang bulsa. Bahagya itong uminit. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki sa kanyang panaginip. Kapag ginamit mo ito sa kabutihan, lalo pang lalakas ang kapangyarihan nito. Ngunit may isa pa siyang naalala. Kapag ginamit mo ito sa kasakiman, mawawala ang lahat. Napatingin siya sa kanyang mga manok. Hindi ako lalaban para sa yabang, sabi niya sa sarili. Lalaban ako para sa tama. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumalapit ang araw ng laban nila ni Cardo. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, may binabalak si Cardo. Hindi siya sanay na matalo at gagawin niya ang lahat upang masigurong siya ang mananalo sa susunod na sabong. Hindi pa alam ni Mang Ruben na ang susunod na laban ay hindi lamang isang simpleng sabong. Ito ay magiging isang pagsubok sa kanyang katapatan, kabutihan, at sa mahiwagang biyayang kanyang hawak. Habang papalapit ang araw ng laban nila ni Cardo, nanatiling tahimik ang buhay ni Mang Ruben sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Hindi siya naghanda ng mayabang o pagmamadali. Tulad ng dati, maaga siyang gumigising upang pakainin ang kanyang mga manok at linisin ang bakuran. Ang pulang tandang na kanyang aalagaan para sa laban ay lalo pang naging malakas at matatag. Makintab ang mga balahibo nito at matalas ang mga mata, parang handang-handa sa anumang hamon. Ngunit si Mang Ruben ay hindi lamang umaasa sa lakas ng kanyang manok. Sa tuwing gabi ay inilalabas niya ang pulang tali mula sa kahon na gawa sa kahoy at tahimik itong pinagmamasdan sa ilalim ng ilaw ng lampara. Minsan ay nararamdaman niyang umiinit ito sa kanyang palad. Minsan naman ay tila kumikislap ito ng bahagya. Hindi niya pa rin lubos na nauunawaan ang kapangyarihan nito. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo at ang mga tao ay mahimbing nang natutulog, biglang nagising si Mang Ruben dahil sa mahinang ingay mula sa kanyang bakuran. Parang may gumagalaw sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang panig. Tahimik niyang kinuha ang lampara at naglakad papunta sa pintuan ng kubo. Pagbukas niya ng pinto, ay malamig ang hangin ng gabi. Tahimik ang paligid. Ngunit may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa kulungan ng mga manok. Lumapit siya ng dahan-dahan. Habang papalapit siya, ay napansin niyang may isang anino na mabilis na gumalaw sa gilid ng bakuran. May tao ba dyan? Tanong niya. Ngunit walang sumagot. Pagdating niya sa kulungan ay nakita niyang maayos pa rin ang lahat ng kanyang manok. Ang pulang tandang ay nakatayo lamang sa loob ng kulungan at tahimik na nakatingin sa kanya. Akala ko may pumasok, sabi ni Mang Ruben. Habang tinitingnan niya ang paligid ay napansin niyang bahagyang bukas ang maliit na bahagi ng bakod sa likod ng kanyang bakuran. Parang may dumaan doon. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Hindi niya alam kung sino ang maaaring pumunta sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Inayos niya ang bakod at bumalik sa loob ng kubo. Ngunit bago siya muling humiga, ay hinawakan niya ang pulang tali. Mainit ito. Mas mainit kaysa sa karaniwan. Tila may babala ka sa akin, bulong niya. Kinabukasan ay dumating si Mang Isko upang mangamusta. Hoy Ruben, handa ka na ba sa laban? Handa naman, sagot ni Mang Ruben. Ngunit sinabi rin niya ang tungkol sa narinig niyang kaluskos sa gabi. Napaisip si Mang Isko. Baka may nagtangkang pumasok sa bakuran mo. Sino naman kaya? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang hinala. Siguro isa sa mga kalaban mo sa sabong.
Tahimik si Mang Ruben. Ayaw niyang mag-isip ng masama tungkol sa ibang tao. Ngunit naalala niya ang kakaibang kilos ni Cardo noong huli silang nagkita. Mahalaga ang laban na iyon para sa kanya, sabi ni Mang Isko. May mga sabongero na handang gumawa ng masama para lamang manalo. Umiling si Mang Ruben. Hindi ako naniniwala na gagawin iyon ng tao. Ngunit sa kanyang puso ay may maliit na pagdududa na nagsimulang mabuo. Lumipas ang araw at dumating ang gabi muli. Tahimik ang paligid ng baryo. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan ay may dalawang lalaking nag-uusap. Isa sa kanila ay si Cardo. Nakita mo ba ang kulungan? Tanong niya sa kasama. Oo, madali lang pasukin. Umisi si Cardo. Siguraduhin mong hindi lalakas ang manok niya sa araw ng laban. Tumango ang kanyang kasama. Samantala, sa kubo ni Mang Ruben, mahimbing siyang natutulog. Ngunit ang pulang tali na nasa loob ng kahon sa tabi ng kanyang higaan ay bahagyang kumikislap sa dilim ng gabi. Parang may sariling buhay at parang nagbabantay. Hindi pa alam ni Mang Ruben na ang susunod na gabi ay magdadala ng isang pangyayaring magpapatunay na ang mahiwagang biyaya na kanyang hawak ay may kapangyarihang higit pa sa kanyang inaakala. Madilim pa ang paligid nang magising si Mang Ruben kinabukasan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaiba siyang pakiramdam sa umagang iyon. Parang may nangyari habang siya ay natutulog. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang banig at lumabas ng kubo upang tingnan ang kanyang mga manok. Pagdating niya sa kulungan, ay agad niyang napansin na tahimik ang mga ito. Karaniwan ay maingay ang mga manok kapag malapit na ang umaga. Ngunit ngayon ay parang may kaba sa kanilang galaw. Lumapit siya sa kulungan ng pulang tandang. Nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang maayos naman ito. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa lupa sa tabi ng kulungan ay may bakas ng paa ng tao. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Hindi yun bakas ng kanyang paa o ng mga kapitbahay niya. Mukhang may pumasok nga sa kanyang bakuran noong gabi. Lumibot siya sa paligid ng kulungan. Sa gilid ng bakod ay may nakita siyang maliit na sisidlan na parang bote. Kinuha niya ito at inamoy. Napangiwi siya. May kakaibang amoy ang laman nito. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit pakiramdam niya ay hindi ito mabuti. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mang Isko. May mga sabonghero na handang gumawa ng masama para manalo. Napabuntong hininga si Mang Ruben. Hindi naman siguro. Ngunit habang hawak niya ang bote, ay naramdaman niyang umiinit ang pulang tali sa kanyang bulsa. Mas mainit ito kaysa sa dati. Parang may nais ipahiwatig. Napatingin siya sa pulang tandang. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Unti-unti niyang naunawaan ang nangyari. May nagtangkang saktan ka, mahina niyang sabi sa manok. Kung nakapasok man ang taong iyon sa kulungan, maaaring may balak itong ipainom o ipakain na masama sa kanyang manok. Ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Napansin ni Mang Ruben na ang tali ng kulungan ng pulang tandang ay mas mahigpit kaysa sa dati. Hindi niya maalala na siya ang gumawa noon. Napaisip siya. Hindi kaya ang pulang tali? Tahimik niyang hinawakan ang agimat sa kanyang bulsa. Mainit ito, ngunit parang nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Sa kanyang puso ay naramdaman niyang parang may nagbabantay sa kanya at sa kanyang mga manok. Maya-maya ay dumating si Mang Isko. Hoy Ruben, kumusta ang mga manok mo? Ipinakita ni Mang Ruben ang bakas ng paa at ang bote na nakita niya. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Sinasabi ko na nga ba, may nagtangkang gumawa ng masama. Tahimik na tumingin si Mang Ruben sa kulungan. Pero hindi sila nagtagumpay. Napangiti si Mang Isko. Mabuti naman. Pagkatapos ay tumingin siya sa pulang tandang. Malakas talaga ang manok mo. Lumipas ang araw na iyon na puno ng pag-iingat.
Mas lalo pang inayos ni Mang Ruben ang kanyang bakuran at kulungan ng mga manok. Ayaw niyang may mangyaring masama bago ang laban. Habang papalubog ang araw, ay naupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kanyang pulang tandang na naglalakad sa loob ng kulungan. Hinawakan niya ang pulang tali. "Kung ikaw man ang nagbantay sa amin kagabi," sabi niya ng mahina, "maraming salamat." Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ay marahang kumaluskos, at sa sandaling iyon ay tila kumislap ng bahagya ang pulang tali. Napangiti si Mang Ruben. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, si Cardo ay galit na galit. Bakit hindi nagtagumpay ang plano? Sigaw niya sa kanyang kasama. "Hindi ko rin alam," sagot ng lalaki. "Maayos kong inilagay ang gamot sa kulungan." Naglakad si Cardo pabalik-balik. "Kung ganoon, sasabungan ko na lang siya tatalunin." Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. "Sa araw ng laban, siguradong matatalo ko si Ruben." Hindi niya alam na ang susunod na laban ay magiging higit pa sa isang simpleng sabong. Ito ay magiging laban ng katapatan laban sa panlilinlang. At ang mahiwagang biyaya na hawak ni Mang Ruben ay malapit nang magpakita ng tunay nitong kapangyarihan. Dumating ang araw na hinihintay ng maraming tao sa baryo. Ito ang araw ng laban nila ni Cardo. Maagang nagising si Mang Ruben. Tahimik niyang inihanda ang kanyang pulang tandang habang ang langit ay bahagyang nagliliwanag pa lamang sa silangan. Pinunasan niya ang mga balahibo nito at maingat na sinuri kung maayos ang kalagayan ng manok. Malakas at matatag ang tindig nito. Parang alam nito na may mahalagang laban na darating. "Ngayong araw ang laban mo," sabi ni Mang Ruben habang marahang hinahaplos ang likod ng tandang. Tahimik lamang ang manok ngunit matalim ang mga mata nito. Pagkatapos ay inilagay ni Mang Ruben ang pulang tali sa kanyang bulsa. Hindi niya ito kailanman inilalagay sa manok. Naniniwala siyang ang tunay na lakas ay hindi lamang galing sa mahika, kundi sa tamang pag-aalaga at sa mabuting puso. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang naghihintay na si Mang Isko. "Handa ka na ba?" tanong nito. "Oo." Naglakad silang dalawa papunta sa sabungan ng baryo. Habang papalapit sila ay naririnig na nila ang ingay ng mga tao. Maraming sabongero at tagapanood ang dumating upang makita ang laban. Kilala si Cardo sa kanilang lugar at ngayon ay gusto ng lahat na makita kung sino ang mananalo sa laban nila ni Mang Ruben. Pagdating nila sa sabungan ay agad napansin ng mga tao ang pulang tandang ni Mang Ruben. Si Ruben na yon. Iyan ang manok na tumalo sa tandang ni Don Victor. May mga taong nakatingin ng may paghanga. Mayroon ding nagdududa. Sa kabilang bahagi ng sabungan ay nakatayo si Cardo. Bitbit niya ang isang malaking tandang na kulay itim at ginto ang balahibo. Halatang malakas at sanay sa laban ang manok. Lumapit si Cardo kay Mang Ruben. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tahimik na tumango si Mang Ruben. "Handa na." Ngumisi si Cardo. "Sana hindi ka magsisi." Hindi sumagot si Mang Ruben. Tahimik lamang niyang tiningnan ang kanyang tandang. Maya-maya ay tinawag na ang kanilang laban. Dinala ang dalawang manok sa gitna ng sabungan. Tahimik ang mga tao habang naghihintay. Ang hangin ay tila mabigat. Hawak ni Mang Ruben ang kanyang pulang tandang habang nararamdaman niya ang init ng pulang tali sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may lakas na nagbibigay sa kanya ng tapang. Pagkatapos ng ilang sandali ay inilapag ang dalawang manok sa lupa at nagsimula ang laban. Mabilis na sumugod ang tandang ni Cardo. Napakalakas ng unang galaw nito. Ngunit mabilis ding umiwas ang pulang tandang ni Mang Ruben. Umiikot ang dalawang manok sa sabungan. Palitan ng tira.
palitan ng talon. Napahanga ang mga nanonood sa bilis ng galaw ng dalawang panabong. Pantay ang laban! Sigaw ng isang tao. Muling sumugod ang tandang ni Cardo at tumalon ng mataas. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na umiwas ang pulang tandang. At bigla itong tumalon pabalik. Isang matalim na tira ang tumama sa kalaban. Napaatras ang tandang ni Cardo. Nagulat ang mga tao. Ang bilis. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling sumugod ang manok ni Cardo. Mas galit at mas agresibo. Ngunit tila mas malinaw ang galaw ng pulang tandang. Parang alam nito kung kailan aatake at kung kailan iiwas. At sa isang iglap, isang malakas na talon. Isang matinding tira. Bumagsak sa lupa ang tandang ni Cardo. Tahimik ang buong sabungan sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sumabog ang sigawan ng mga tao. Panalo! Nanlaki ang mata ni Cardo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang pulang tandang ni Mang Ruben ay nanalo. Muling nag-ingay ang mga tao sa sabungan. Lumapit si Mang Ruben sa kanyang manok at maingat itong binuhat. Habang hawak niya ito ay naramdaman niyang muli ang pulang tali sa kanyang bulsa. Mainit ito ngunit parang kalmado. Lumapit si Cardo sa kanya. Galit ang kanyang mukha ngunit halatang wala na siyang magagawa. Talo ako, sabi niya nang mabigat ang boses. Hindi siya pinahiya ni Mang Ruben. Sa halip ay sinabi niya ng tahimik, laban lang iyon. Napatingin si Cardo sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Unti-unting tumahimik ang galit sa kanyang mukha. Samantala, ang mga tao sa sabungan ay patuloy na nag-uusap tungkol sa kakaibang lakas ng manok ni Mang Ruben. Ngunit hindi nila alam ang lihim na nasa likod ng tagumpay nito. Ang pulang tali, ang biyayang ibinigay dahil sa kabutihan, at ang kapangyarihang patuloy pang lumalakas habang ginagamit sa tama. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Mang Ruben. Dahil sa tagumpay na iyon, may isang bagong tao na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Isang taong may malaking plano para sa mahiwagang biyayang hawak niya. Matapos ang laban nila ni Cardo, matagal na pinag-usapan ng mga tao sa baryo ang tagumpay ni Mang Ruben. Marami ang humanga sa kanyang pulang tandang at sa kanyang tahimik na pag-uugali. Hindi siya nagyabang kahit dalawang malalakas na manok na ang kanyang natalo. Para kay Mang Ruben, ang mahalaga ay ang maayos na laban at ang pag-uwi ng payapa. Pagkatapos ng sabong, ay nagpasya siyang umuwi na sa kanyang kubo. Kasama niya si Mang Isko na tuwang-tuwa sa nangyari. Ruben, sikat ka na talaga ngayon, sabi ni Mang Isko habang naglalakad sila sa daan pa uwi. Napangiti lamang si Mang Ruben. Pareho pa rin naman ang buhay ko. Pagdating niya sa kanyang bahay, ay agad niyang pinakawalan ang kanyang pulang tandang at pinainom ito ng tubig. Pagkatapos ay umupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik ang paligid at malamig ang hangin ng hapon. Habang nagpapahinga siya ay hinawakan niya ang pulang tali sa kanyang bulsa. Tila kalmado ito ngayon, hindi tulad ng ibang araw na mainit ito. Maraming salamat, bulong niya. Sa kanyang puso ay alam niyang ang biyayang iyon ay patuloy na gumagabay sa kanya. Ngunit habang siya ay nagpapahinga, ay may isang karwaheng dumating sa harap ng kanyang bakuran. Nagulat si Mang Ruben. Bihira ang mga karwahe sa kanilang baryo. Mula sa karwahe ay bumaba ang isang lalaking may maayos na damit. Mukhang mayaman ito at may kasamang 2 tauhan. Lumapit ang lalaki kay Mang Ruben. Ikaw ba si Ruben na sabonggero? Opo, ngumiti ang lalaki. Ako si Don Emilio. Napansin ni Mang Ruben na tila kilala ang pangalan ng lalaking iyon. Isa ito sa mga mayayamang negosyante sa kalapit na bayan. Napabalita sa amin ang tungkol sa iyong manok, sabi ni Don Emilio. Tinalo mo raw ang mga malalakas na panabong sa lugar.
Tahimik lamang si Mang Ruben. Ano po ang maitutulong ko? Tumingin si Don Emilio sa pulang tandang na naglalakad sa bakuran. Gusto kong bilhin ang manok mo. Nagulat si Mang Ruben. Bilhin po? Oo. Lumapit pa si Don Emilio. Babayaran kita ng malaki. Mas malaki kaysa sa kikitain mo sa sabong. Tahimik si Mang Ruben habang tinitingnan ang kanyang tandang. Matagal na niyang inalagaan ang manok na iyon. Hindi lamang ito basta panabong para sa kanya. Parang kasama na rin ito sa kanyang buhay. Magkano po? Tanong niya. Ngumiti si Don Emilio. Magbibigay ako ng halagang sapat upang makabili ka ng bagong bahay at maraming manok. Napatingin si Mang Ruben sa lupa. Malaking halaga iyon para sa isang simpleng sabongero. Kung tatanggapin niya ang alok, maaari na siyang mamuhay ng mas maginhawa. Ngunit sa sandaling iyon, ay naramdaman niyang bahagyang uminit ang pulang tali sa kanyang bulsa. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng matandang lalaki sa kanyang panaginip. Ang biyaya ay hindi para sa kasakiman. Tahimik siyang nag-isip. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Emilio. Pasensya na po, sabi niya ng mahinahon. Hindi ko po ibebenta ang manok na ito. Nagulat si Don Emilio. Sigurado ka ba? Opo. Hindi nagalit si Don Emilio. Sa halip ay napangiti siya. Hindi pera ang pinili mo. Magandang ugali iyan. Tumango si Mang Ruben. Hindi lang po manok ang turing ko dito. Tahimik na tumingin si Don Emilio sa kanya. Kung ganoon, sabi niya, may isa pa akong alok. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Ano po iyon? May malaking paligsahan ng sabong sa bayan sa susunod na buwan. Ang mananalo ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Tingin ko, ikaw ang may pinakamalaking tsansa. Tahimik na napaisip si Mang Ruben. Isang malaking paligsahan. Mas malaki kaysa sa anumang laban na sinalihan niya noon. Habang iniisip niya iyon ay naramdaman niyang muli ang init ng pulang tali. Parang hinihikayat siya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa paligsahang iyon. Ngunit may pakiramdam siya na ang susunod na laban ay magiging pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay bilang isang sabongero. Lumipas ang mga araw matapos dumalaw si Don Emilio sa bahay ni Mang Ruben. Hindi mawala sa isip ni Ruben ang sinabi nitong malaking paligsahan sa bayan. Ito na raw ang pinakamalaking sabong na gaganapin sa kanilang lugar sa loob ng maraming taon. Maraming sabongero mula sa iba't ibang baryo at bayan ang sasali. Malaki rin ang gantimpala para sa mananalo. Ngunit habang iniisip iyon ni Mang Ruben, hindi pera ang kanyang iniisip. Mas iniisip niya kung tama bang sumali siya sa ganoong kalaking laban. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at maliwanag ang buwan sa langit, naupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanyang bakuran. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang pulang tali. Tahimik niyang pinagmamasdan ito. Marami na itong naitulong sa kanya. Dahil dito ay nanalo ang kanyang tandang sa ilang laban. Dahil din dito ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatulong pa sa ibang tao sa baryo. Noong nakaraang linggo ay ginamit niya ang kanyang napanalunan upang bumili ng bigas para sa mga kapitbahay na naapektuhan ng bagyo. Tinulungan din niya ang isang matandang lalaki na ipagawa ang sirang bubong ng bahay nito. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, ay bahagyang kumislap ang pulang tali sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay may narinig siyang mahinang boses mula sa likod niya. Ginamit mo ang biyaya sa tama. Napalingon si Mang Ruben. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa likod niya ang matandang lalaki na minsang dumaan sa kanyang bahay. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pulang tali. Lolo! Sabi ni Mang Ruben na may halong gulat. Ngumiti ang matanda. Mabuti ang ginawa mo, Ruben. Tumayo si Mang Ruben. Marami po akong gustong itanong sa inyo.
Lumapit ang matanda at tumingin sa bakuran kung saan naroon ang mga manok. Hindi lahat ng tao na nabibigyan ng biyaya ay marunong gumamit nito sa tama, sabi niya. Marami ang nagiging sakim. Marami ang nakakalimot sa kapwa. Tahimik na nakinig si Mang Ruben. Ngunit ikaw, patuloy ng matanda. Kahit nanalo ka at nagkaroon ng pagkakataong yumaman, hindi ka nagbago. Napatingin si Mang Ruben sa pulang tali sa kanyang kamay. Kaya po ba ninyo ito ibinigay sa akin? Tumango ang matanda. Sinubok kita noong unang araw na nagkita tayo. Naalala ni Mang Ruben ang araw na iyon. Ang matandang gutom at pagod na humingi ng pagkain sa kanya. Hindi niya akalaing isang pagsubok pala iyon. Ang tunay na mahika, sabi ng matanda, ay hindi nasa tali. Nagulat si Mang Ruben. Hindi po? Umiling ang matanda at ngumiti. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso mo. Tahimik ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw. Ang tali ay gabay lamang, sabi ng matanda. Ngunit ang kabutihan mo ang nagpalakas sa biyayang iyon. Naramdaman ni Mang Ruben ang kakaibang init ng pulang tali. Unti-unti itong kumislap ng maliwanag. Pagkatapos ay dahan-dahang nagliwanag ang buong paligid. Napapikit si Mang Ruben dahil sa liwanag. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, ay napansin niyang ang pulang tali ay hindi na kumikislap. Tahimik na ito sa kanyang kamay. Tumingin siya sa matanda. Lolo, ano ang nangyari? Ngumiti ang matanda. Tapos na ang aking gawain. Tunay mo nang napatunayan ang iyong sarili. Unti-unti siyang naglakad papunta sa gilid ng bakuran. Hindi mo na kailangan ng mahika. Dahil ang iyong kabutihan ang magiging gabay mo. Sa sabong man o sa buhay. Nais pang magsalita ni Mang Ruben, ngunit bago pa niya magawa iyon, ay unti-unting naglaho ang matandang lalaki sa dilim ng gabi. Tahimik na naiwan si Mang Ruben sa ilalim ng puno ng mangga. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang pulang tali. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong ordinaryong tali. Hindi na ito umiinit. Hindi na ito kumikislap. Napangiti si Mang Ruben. Hindi siya nalungkot. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang mga manok sa bakuran. Tumilaok ang kanyang pulang tandang na parang nagdiriwang. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang tunay na aral ng kanyang karanasan. Ang tunay na pagpapala ay hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang kabutihan ng puso na ibinibigay sa kapwa. At mula noon, si Mang Ruben ay patuloy na namuhay bilang isang simpleng sabongero. Ngunit sa buong baryo ay kilala siya hindi lamang bilang isang mahusay na sabongero, kundi bilang isang taong tunay na pinagpala dahil sa kanyang kabutihan. Wakas.